Hoy, sukli mo! Keep the change! Weirdo! Aray! Ay, akala ko si Weirdo. Gumukha kasi kayo eh. Pero siya, mukhang tanga. Teka, ngayon lang kita nakita dito ah. Transfer ka ba? Oo. Ah, ganun ba? Good luck sa unang araw mo dito ah. Ingat ka, maraming bully dito. Tsaka ako nga pala si Magno. Alison. Siya nga pala, matanong ko lang. Ano ba yung sila? Pangalan mo si Lisa, ilang mo ka sari mo sa Ah, dun ba? Umanan ka lang, tapos diretso. Tapos, yun. Ah, ganun ba? Sige, sir. Nabawi ko na yung sinabi ko. Maligno pala yung Magno na yun. Ah, ka-bad trip! Ang daming assignment! Wala na bang pahinga? Buti pang Diyos, may awa. Si Adolfo wala. Nice ka, weirdo. Ang sama mo talaga, Lucio. Bakit talaga mapapala mo kay Professor Adolfo kung nalamang niligaw mo yung pangkasika. Kasi naman eh, mukha siyang ingot. Sinabi ko lang yung daan, inuwala agad. Baka minunso na yun doon. Ikaw ba naman, malinda ang tinuro mo. May minuso po nga, di ba? Pag kayo may tuturong tamang daan, magtitipan ko nga. Parehas ka rin ingot. Kapal talaga ng bagang mo, no? Wala ka bang puso ni kunting awa? Bagong estudyante, pinagtipan mo, ha? Mr. Magno Kuno? Bro, sino si Magno? Yung siya pangalan mo, di ba? Anak ni Juday? Sensya ka na, miss. Damay ka pa tuloy sa katarantaduan nito. Iyan mo, wala namang nagmamahal dito eh. Tigil mo nga yan! Isa ka babae. Sino nagsabi mo dali ka mauto? Di ba sabi ko sa'yo mag-ingat sa mga bully? Yan kasi hindi ka nakikinig, Asilong. Sino si Asilong? Tsaka alisin mo na yung kamay mo sa bibig ko. Nasaan ko na yung alat, ha? Weirdo! Alisin mo, dumabayang nasa harapan ko. Huwag ako napikon. Talaga naman. Yan! Si Weirdo! Nakamukha ko! Oo, parehas kayo parang hindi natutulog ng tatang taon. Ha? Sino may sabi? Sabi ko, Basta ba kayo? Nagugutom na ako. Isa pa silo. Alison! Bilibinig, sino ka man, pumunta ka na sa lidaral nyo. Naghihintay na sa iyo yung beso sa iyo. Magno daw. Ay, arak juday. Yan naman talaga tawag nila sa akin eh. Magno. Sino lahat? Tanga, pilido ko pa rin yun. Mga Josero. Ba't mo naman kasi pinagtripan? Umuso ka tuloy. Pwede sabihin mo na sa punong guro, huwag mo na siya pansinin. Total, tatay mo naman siya. Hindi ko gagamitin ang pribileyo ko para mga buso, Lucio. Bahala ka na sa posibleng mangyari dahil sa kagagawan mo. Oo na. Ganyan naman talaga kayo eh. Hindi niyo mahal.
Wala naman talaga ng mamahal sa'yo. Ganyan naman talaga kayo eh. Basta pangit, maraming syuda. Walang ginawang pangit si Lord, bro. Mama mo lang yun. Ay, ano bang halusan ng mga girl language? Napakalapagod ba ng sinabi mo? Kaya ka? Nakita mo ba aking tala-arawan? Nakita mo ba aking tala-arawan? Wala. Sino ka ba sinigala? Baka may suma. Huwag naman sana. Importante kasi sa akin yun. May pabor sana ako sa'yo. Pwede mo ba matulungan? Talaga? Maraming salamat! Ate, may tagos ka! Ba't ka kasi nakaputing damit? Teka, bawal pumunta dyan ah! Ate! Dumi na, ba't nandito ka pa? Di ba halata? Pinarusahan ako dahil sa kaibigan mo. Umuwi ka na, diyan na kita sa labas. Teka lang, susunod ko muna yung babae. Ha? Sinong babae? Ikaw lang man yung nakita ko mula pagbaba ng hagdan. Hala, nakakatakot. Tanga, totoo. Ikaw lang yung nakita ko. Bitawan mo lang ako at papatanayin ko sa'yo na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Tingnan, Diyos ko, I swear, nakita ko siyang lumiko dito. Promise, cross my heart, mamatay ka man. Hindi ka na. Naniniwala ka na? Kumainay. Papahingi siya. Sino? Sabi mo kumainay. Ikaw nga yung madaming sapsat. Alis na tayo. Baka may sasabog pa. Umaga. Suwali mo. Alam mo, ano ka talaga? Uy, ang baho naman. Tinakpan ko na yung bibig mo. Nakailintan na kasi. Anong problema? O baka naman humali ka lang sa labi ko. Oo, bigas na nga eh. Mabaho ko. Kayong dalawa, punta sa harapan. Manahimik kayong lahat. Hiyaw ng hiyaw para kayong mga asong ulol. Grabing karusa naman to. Sakit na nga ng ulo ko. Sir, oh, nireklamo. Hindi kita binigyan ng bait mo ng parang magsalita, Lutso. Manahimik ka dyan. Bakit kaya pag nasa paligid ko, puro kamalasan na lang nangyayari sa akin? Ingot, malas ka na talaga. Nanginisi ka pa. Oh, pinapatawag ako sa klinika. Kung madali yan lang po. Bakit? Anong nangyari? Nagagalit na po. Kung naisip na iba na baka. Sige, pupuntahan ako.
Asa ngayon, kopyahin ninyo na hanggang pahina o na hanggang pang-apat. Okay? Sir, acting yun, ay lang pursahan. Dali mo rin sa klinika. Sabi mo, tutulungan mo ako. Ba't wala kang ginawa? Gusto mo bang maranasan ang naranasan ko? Para dalawa na tayong humihingi ng tulong ngayon. Anong ibig mo sabihin? Gising ka na pala, Prinsesa Aurora. Kala ko hindi natatalabang hinig ko. Seryoso ka? Siyempre hindi. Taken na ako. At kung hindi man, ayoko sa'yo. Kaya itago mo na lang ang nararamdaman mo sa akin. Kung may nararamdaman ako sa'yo, puot yun! Deny pa more. Saan ba kasi si Magno? Si Lucio. Umuwi na kanina pa. Inutusan pa akong bantayan ka. Mukha na yun. Kung hindi lang talaga siya sawi. Una ka sa labas, susunod ako. Alison, ano nangyayari? Bakit dumudugo yung tenga? Jeffrey, ano ba nangyari sa anak natin? Hindi na siya makausap. Baka pagod na si Ma. Alam mo naman, kakapasok na sa bago niyang paralan. Tulala, pawisan. Ganito ba ang pagod, Jeffrey? Yung minsan hindi ko siya nakitang may binugulong. Baka may sinasauluhan sa panit na naman. Ay, ewan ko sa'yo. Sa tingin ko, naghihigatin ka. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Napanaginipan ko siya kagabi. Sinasakan niya ako at alam kong galit na galit siya. Mahigit 1 taon na yun, di ba? Ba't hindi pa siya manahimik? Nakaranas din si Alison na kakaibang parang ng activities kahapon. Pero hindi ko alam kung si Celine ba yun. Talaga? Oo, umiiyak siya. Tumutulong ang dugo sa tenga niya. Simula kahapon, hindi ko siya makausap. Pawisan siya, nanginginig, at may binubulong na hindi ko maintindihan. Eh ano kinalaman mo dyan? Ba't kanya sinasakal? At kung si Celine man yung gapon, anong ginawa ni Alison? Hindi ko alam. Siguro kasi hindi ko siya natulungan ng usisa yung niya. At kay Alison, baka siya nagpakalat ng dugo. Nagpakalat? Tanga eh, wala pa nga siya nun. Huwag mo namang ipaghalata na ingat ka po. Hindi mo ba alam ang salitang sarcastic? Anong usisya?
Eh di ba kinitil niya? Huwag nyo lang pag-usapan yan. Matagal lang wala ang issue na yan. Kaya huwag kayong gumawa ng kung anong bagay na kakasira ng reputasyon ng paaralan. Tagal na sira yung reputasyon ng paaralan natin, Apollo. Dahil sa tatay mo. Alam mo namang wala akong kalamalam sa pinagagawa ng tatay ko, Lucio. Ngayon, alam mo na kasi kalat na kalat na. Ngayon, alam na ng lahat, Apollo. Pumapatol sa bata ang tatay mo. Okay guys, tapos na natin magkain. Hindi ko na nakakala, ganyan pala kasi ang utak mo, Lucio. Pati ba naman cutting videos, pinaniniwalaan mo? Grabe ka naman, bro. Hindi ka naman pinilaki ng ganyan ni Juday. Akala ko ang talaga magpapatulong siya maghanap ng talarawan. Hindi ka ba naawa sa akin? Tanda mo magsisimula. Tao, hayop, lugar, bagay, pangyayari. Ang gamit niya, yung talarawan. Ayos ka lang? Siyempre naman, nag-resign ako para sa pagsasambulan natin namin. Magsasado na? Wala namang ganyan mamaya ah. Ay, sa simbahan tayo yung pasensya na. Ayos ah, magsasado na? Simbahan? May ano ka ba sa babae na pakamatay dito? Bakit? Nanghihingi naman ba siya ng tulong sa'yo? Ba't alam mo? Bumalik ko tayo, baka andun ang punong gulo. Tay, uwi na tayo. Pagod na ako. Kaibigan ka ba ni Maria Tia? Saka pala tay, si Allison, bagong lipat dito. Magtatanong sana siya tungkol sa akin. Ganun ka kung binalot niyang tulong niya? Yun nga po eh, akala ko talarawan lang. Ganyan din ang ginawa niya sa akin. Pero hindi ako magpasalita dahil sa takot. Dahil tumakbo na ako. Kaya ikaw yung hiningan niya ng tulong kasi hindi mo siya kilala. Pilyo talaga ng batang yan. Kilala niyo po ba siya? Oo, napakabait ng batang yan. Decided ko siyang transfer katulad mo. At ang sabi niya sa akin, na namatay na kanyang mga magulang. Ang tayong lolo at lola na lang ang nagpapalaki sa kanya. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya nagawa yun? Hindi ko alam ang punot-dulo niyan. Ngunit tong araw, bago niya sinagtan ng kanyang sarili, kumakalat na sa loob ng paralan ang isang video niya. Anong video po? Yung video na kasama ang tatay na Apollo. Nilagay niya sa pisngi ang punong burong Mars at gawa sa akin. At mas lumala pa, kumalat ang kwento na palagi silang nag-usap sa opisina. Baka nakita niya si punong burong Mars bilang ama. Kasi wala nga siyang tatay. Dalaga na siya, Allison. At hindi tama na may kanibis niya ang tatay ng iba. Ang payo ko lang si Iya, lumipat ka na ng paralan. Baka masyado kang lapitin at hindi mo gusto kung ano ang mangyayari. May mga bagay talaga na hindi nyo dapat malaman kung ano talaga ang nangyari sa batang yun.
Uy, babaeng panda. Huwag na yun, Magno. Sungit. Galit ka ba? Hindi. Hindi ko naman kasi akalain ganun kasama pakiramdam mo. Yung sama na ugali mo. Sana hinayaan na lang kitang tulog dun. Damay ka tulog sa katarataduhan ko. Ikaw ba talaga yan? Oo, bulag ka ba? Wala ka namang ginawang kasalanan, kaya wag kang humingi ng pangmanin. Kaya nga, wala naman ako sinasabing sorry. Pinapaliwanag ko lang ang side ko. Baka may tinatago kang bot dyan. May evil eye ako. Yan. Paano may evil eye kung ikaw yung demonyo? Ako? Demonyo? Mas mukha kang demonyo sa ating dalawa. Girl. Ba't naman kasi ang lalim ng mga mata mo? Hindi ako makatulog. Simula ng pangalawang araw ko dito sa paarawan ko. Yun ba ang saklili ka? Sabi sa akin ni Smile. Kilala mo ba siya? Hindi ko matukoy kung sino nang gugulo sa'yo. Pero isa lang yung alam ko. Si Lim. Si Lynn? Maaari ba bang itukoy sa akin kung kaninong katawan ng pinapasukan niya? Si Joan. Joan Castañeda. Ano ba itangat pangkat niya? Hindi ko alam. Hindi ko rin siya nakita doon simula nung nangyari yun. Ayaw rin sabihin ni Apollo sa akin kung saan yung address at saka bahay nila. Bakit? Ewan. Try mo na lang kaya sabi sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kung meron ka namang nalaman na impormasyon. Okay na sa inyo na ako ay mahuli dumating dito. Maaari na kayong umuwi na maaga. Makas. Agak panaluan siya. Bakit? May tanong sana ako. Kilala mo ba si Joan Castaneda? Anong kailangan mo sa kanya? Basta, Hindi ko maaari ibigay ang informasyon mo sa iba. buuin mo. Parang baitangat pangkat niya lang naman eh. Inutosan ka ba ni Magno? Kasabot ka na. Kung ako sa iyo ng lison, huwag mo nang pansinin. Bibili mo lamang yun. Eh, anong binibili? Nakita nga ng dalawang mata ko. Kaya nga, ikaw lang nakakita kami posibilidad na bibili mo lamang yun. Ewan ko sa'yo. Pinagili ka sa sama ng loob. Lagi na naman bibili sa pag-ibig. How dare you? Akala ko weirdo ka lang. Ay, pagka-chismosa ka rin pala. You're invading my privacy. You're invading my privacy! Ganun ko lang naman kung kanino yan. At umabot ka pa hanggang messenger. Messenger? Napindot lang. Next time kasi, huwag kang mura ka. Kasalanan ko pa ngayon. Paano ko ibang tao makakita niyan? Do you want me to say thank you? Do you want me to say thank you? Kung hindi na pag sa kalooban mo. Hell no! Hell no! Pare, ano yun? Saan siya, Agnos? Doon na, inutid ko na kanina pa. Tignan mo muna kami. Bro, ano bang pinagagawa mo na hindi namin alam? Pinagsasabi mo. Nagtanong sa akin kanina si Alison tungkol kay Joan. Posibleng alam niya ang pangalan na yan. Ano naman ngayon? Nagamit mo ba si Alison para makakuha ng information tungkol kay Celine? Ano ba bang hindi mo tanggap? Ang hindi ko matanggap ay yung wala kayong ginawa. Hindi nga alam kung sino nagpakalat ng video. Tatay mo dapat managot nun! Tatay ko na naman! Masama bang tumulong kay Celine? Alam natin hirap na hirap si Celine kaya tumulong yung tatay ko. Si Celine yung gumawa ng rason na kinamata niya.
na yun. Ha? Sino? Paano ka naman siguro siya nga? Hindi nga mahanap ko naman pag sa gawin namin. Sabi, tinapon na daw, tapos nahanap mo? Eh, paano ka naman ako siguro siya nga? Bukod sa magaling siya sa balnary ko, ay actually din ang pangalan niya ay na-decode ko. Ngunit hindi sa kata-ebidensya kung kailangan kita. Kunin mo yung cellphone mo. Ikaw nga talaga. Agnes Ilior Tan. Ikaw nga talaga. Agnes Eleanor Tan. Bakit? May dapat kong malaman. Mabother ka ba dyan? Jolos lang yung babae yan. Hindi yan. Yung mga ako sa kapakalat na video. Hindi ba't mali pumasok nang hindi ko makatok yung Magno? Di na malaga yun ngayon, Principal Mayors. Mayroon akong malagang bagay dito na dapat mong malaman. Ito yung account na nagpakalat ng video. Sino yan? Ang kaibigan niya, si Agnes. Uy, Lucio! Tayo sa... What? Bakit Agnes? What did I do? Bakit ginagawa? Ano? Alin? Lucio, maaari ka mag-diretso sa punto. Gusto niyo ba diretsuhan sa punto? Bakit mo nagawang sirain yung mind ni Celine, Agnes? Ba't mo kailangan ipakalat ito? Para saan? Kinalat mo. Hindi ko kinalat iyon. Hindi. At itatanggi mo pa? Bakit Agnes? Paano mo nagawa sa kanya? Sa akin? Hindi mo delipresan yung babae yung Lucho. Nagloko siya sa'yo. Tinutulungan ko lamang siya, Mrs. Tan. Nagulat din ako sa ginawa niya pero hindi siya iba sa akin. Kayo naman ang mga kaibigan niya, di ba? Kita-kita naman Huwag mo na kaming gawin tanga dito. Tama ka na, Magno. Bakit ayaw mo tanggapin ang katotohanan ng loko niya, ma? Bakit hindi mo siya iwan? Bakit siya? Lagi naman siya eh. Kaya hindi na ako. Ngayon wala na siya. Sige na, Lucho. Patay na siya. Anong pinagsasabi mo? Sana ako na lang kahit minsan. Baliw ka? Mahal pa kita. Bago pa man siya dumating, Lucho. Tumigil ka na, Agnes. Hindi ko na matiis magsinungaling mo ngayon. Grabe. Plastikada ka pala. Lahat yun ay palabas lang. Kapal ang mukha mo. Wala akong paki sa'yo, Emo. Hindi na si Magno. Baho mo, Agnes. Marahil ay pagbabayaran mo muna ang lahat ng kasalanan mo, Mrs. Tan. Pansamantala ka muna namin sususpinde habang hindi ka pa binibigyan ng kaparusahan ng mga kawalit ko. Oh! Saksak mo sa baga mo. Maganda po rin ang iyong ginawa doon, Binibining Alison. Pero sa ganitong bagay, huwag ka makialam. Hayaan mo kaming ayusin ito. Opo, sir. Pasensya. Sir, pwede ko magtanong? Pwede ko po malaman kung kanino po itong talaarawan? Sa akin ito, Binibining. Maaari ka nang malis. Nakita mo ba yung nakita ko? Parang talaarawan sa school. Pero bakit ang ganda principal nurse? Hindi kaya may kinalaman siya sa lahat na nangyayari dito? So, anong gagawin natin? Paano kung pasukin natin ang opisina ni principal nurse? Nababayo ka na ba? Paano kung may nakita sa atin? Maaari natin itong ikapahamak? Mali ba? Tingnan naman natin at baka may mahanap tayong posibleng impormasyon. Sa pagkawala ni Celine, ano ba bang gagawin mo yan? Kung ito talaga, ha? Kapag kamahin magnanakaw yan, ha? Hindi yan. Sa ganda kong to, magnanakaw. Basta mamayang alas 6 ng gabi, magiging detective Conan tayo. Pwede ko talaga makikita sa kanto, no? Maghahanap talaga ng ikapahamak para nang makahanap ng informasyon. Halika na, baka nuli na tayo. Sila yung dinadaan, baka makaapak ka ng tayo dyan.
niya lang itinago yun eh. Alison? Narinig mo ba yun? Nakita ko na. Anong ginagawa? Pag may isang taong bukod sa iyo, nakakaalam nito. Bakit yan dito? May hinahanap ako. Mga ebidensya. Kasi yun? Dala niya ang talarawan. Kaya mo, ano ba kinala ko ito? Oo, alam kong mahalaga sa kanya yun. Posibleng may kasagutan sa mga talarawan na yun. Ang hindi ko alam na nasa kanya pala. Pwede mo magtanong? Ano? Kaano nagsisilin? Kasintahan ko siya. Tingnan mo yan. Pasok kasi ito. Talaga? Pati patay, pinagtretipan mo na rin? Sumusunod ka na. Kaya pala galit na galit tong si Agnes kay sila eh. Pero di ko sila gets. Hindi ko rin get sarili ko. Apollo, Anak! how can you be so responsible? Bakit hindi mo magawa ang tungkulin mo bilang SSLG president? I already told you, di ba, that you will hold any accountable for the actions of your classmates. May nakapasok dito sa office natin, Apollo. And naghalungkat sila dito. May nakapasok dito and it's one of your classmates. Ang bawal naman ang dahilan yan para sapakin yung anak mo. At hinalungkat nyo pa talaga yung nakaraan ni Silin. Alam mo makakasira yan sa paralan natin, di ba? Hindi ko yan nalandan. They won't stop. They're gonna pay for it. Mait, isulat mo muna pangalan niya. Sindihan ko lang ito kanina. Ano mang nangyari, huwag tayong bibitaw. Celine! Kung nandito ka man, maaari ka bang mapakita? Celine! Baby! Ang baboy naman. Parang tanga. Bakit? Sino kayo? Sino ka? Si Celine. Wala! Ano pa ito, okay? Pag-iuta? Bakit siya? Ano ba sinulat mo?
hindi yun? Nangistorbo pa kayo. Teka lang, pili mo na ng saging. Thank you. Magpapahamak kayo sa kabubuhan mo, Ismael. Bobo? Sarap ng saging. Kita mong ginawa mo, oh. Tayo na't magsimula ulit. Sige. Sure ka ba, Selena, na isulat mo? Hannah is not sure. Isn't it obvious? Saan si Celine? Instead, so visit someone. Saan nga? I think it's Joanne. Sino? No, I think we often go to Rohati. I think it's Joanne. Sinabi niya ba saan? May sinabi ba siyang lugar? We're together na, diba? Kasama ka? Maaari mo bang ibigay ang address? Tapos na ba? Siguro. Maria. Magno, kayo muna pupunta kay Joanne. Ismael, narinig mo samahan sa bahay ni Maria. Bakit? Anong kailangan mo sa honey bunch ko? Kinulong ang tatay niya. Ha? 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 Ano? Lakasan mo. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Napakasama ng lalaking yun, Alison. Ano bang ginawa niya sa'yo? Ginawa nilang krimen ng tatay ko. Siya ang itinuro na pumatay kay Celine. Dahil lang nakita na sa CCTV na magkasama silang umuwi. Alison, hindi ganun ang tatay ko. Bakit niya ginawa yun? Dahil nasa akin ang hugis pusong pintas. At kapag ikinalat ko ang sikito niya, walang maniniwala sa akin dahil krimen ng tatay ko. Bakit? Anong kinalaman ni Celine sa pamilya niya? Ayaw niyang hukayat ang baho niya. Kaya nadili siyang tahimik hanggang sa pagkamatay ni Celine. Kaya nagkusahan niya ang tatay ko. Dahil ayaw niyang masira ang populasyon niya. Ang pamilya niya. Bakit? Ano kinalaman ni Celine sa pamilya niya? Anak si Celine. Sa ibang babae. Tao po. Sino po sila? Kamag-aral po kami ni Joanne. Andyan po ba siya? Ah, wala kasi sa katinoan yung anak ko. Baka masaktan pa kayo. Kayang-kaya ko po, balibag po. May tatanong po kami importante, Nay. Baka tulong kami bumalik sa dati si Joanne. O siya, sige, pumasok kayo. Anak, nandito ng mga kaklase mo. Papasok na sila. Tapos kaya ng bahay niyo. Vintage. Iiwan ko muna kayo dito.
Joan, alam kong hindi maayos ang kalagayan mo ngayon. Ngunit kailangan namin ng kasagutan mo. Maaari ba? Naalala ba yung nangyari nung nakaraan? Sa klinika? Si Celine ba yun? Joan! Huwag kang mangamba, Joan. Sa oras na mabibigyan namin ng hostisya si Celine, ay maaari ka niya ng tatantanan. Tutulungan ka namin. Pinatay siya, ngunit... Ngunit ano? Pinatay? Kaya pala hindi siya nakontento nung pinarusahan si Agnes dahil inuha mong pinatay siya? Dinadalaw ka niya? Sinabi niya ba sino pumatay sa kanya? Ginitin ang buhay niya. Ganon din ang gagawin niya sa akin pag di ko nabigyan ang gusto niya. Ano bang kailangan niya? Puso. Puso ang kailangan niya. Puso! Umalis sa kayo! Bro. Si Elaine ang kailangan niya! Ibigay niyo ang puso! Mamamatay siya! Mamamatay ako! Ayoko! Bakit mamamatay si Celine? Bakit? Anong kinalaman mo? Sumagot ka! Hindi ko siya tinulungan. Patawad! Umalis sa kayo! Si Celine! Ano gagawin natin ngayon, bro? Hahanapin ko si Celine. Kukunin ko siya ang talarawan. Sino si Celine, bro? Basta. Gawin mo na lang paraan. Yung puso. Puso ng saging? Ewan ko. Nakabahan ako. Kailangan mong manindigan, Maria. Pag nakuha natin ang talaarawan at pintas, ay makakalaya ang tatay mo. Sigurado ka bang hindi ka na mapahamak nito? Poprotektahan kita. Halika na. Nahanap si Celine. At ang puso. Sino si Elaine? Hindi ko alam. Ang puso, alam niyo ba? Ang hubis pusong pintas. Ano nandun? Yung litrato ng Principal Merce, ng batang Celine, at ng ina nila. Magno, anak ni Celine. Ano? Yung pag-uusap nila, yung paghalap niya sa pisngi, dahil alam niyang ama niya si Principal Merce. At siya ang pumatay sa sarili niyang anak. Yan ang inuwa ko. Kaya kailangan nating mahanap ang talaarawan na iyon. Siya nga pala, Magno. Kasama ba kayo ni Ismael? Hindi. Sinundan niya si Cohen. Ganun ba? Mas mainam kung mag-iwan tayo sa paghahanap. Dito ako magsisimula. Tulong ka sa building natin. Baka makita ko doon si Principal Merce. Magmamanon ako. Sige, mag-ingat ka.
ka mamamatay tao. Hindi ka mamamatay tao! Hindi ka bulyo, Joan! Hindi mo alam ang pakiramdam kapag ang buhay mo'y nasa bingig na kamatayan, Maria. Papatayin kita. Gusto kong mabuhay kahit ang kapalit ito'y buhay ng iba. Hindi ko ang iiwan ng nanay kong nag-iisa, Maria. Papatayin kita. Joan! Joan, may kiliti ako. Talaga? Huwag kang mahiya. Bakit duguan na yung mukha? Umalis ka na. Huwag mo nang tulungan si Celine. Kailangan ng hustisya ni Celine. Bakit hindi ko siya tutulungan? Alam ko ng totoong dahilan. Sumunod ka sa akin. Hindi pangako mo na aalis ka agad kapag nalaman mo. Gumising ka! Hinihintay ka pa ng iyong ama! Patawarin kung hindi kita pinotektahan. Kasalanan ko to! Patawarin mo ako, Maria! Ako nang bahala sa tatay mo. Tatapusin ko lahat ng to! Maligayang kaarawan, ate. Maligayang kaarawan, anak. Pasensya ka na kung cupcake lang ang ibibigay ko sa'yo. Gipit na si nanay. Naku, Nay, ayos lang po. Ang importante, kasama ko kayo. Ate, mag-wish ka na. Nay? Ate, lumalala ng sakit ni Inay. Nais ko sana siyang bilan ng gamot, ngunit hindi sapat ang aking pera na galing sa ipon. Kumain ka muna, huwag kang masyadong mag-aalala. Baka mapanog ka. Pupuntahan ko muna siya. Pera na lang. Panggamot o pinansya ni Celine. Maawa ka naman sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Nagpakalayo-layo kami. Binigyan ko na kayo ng pera, Nilia. Maayos na ang pamumuhay ko ngayon, kaya huwag mo na akong guluhin pa. Tulong pinansya lang naman ang hinihingi ko eh. Binigyan ko na nga kayo, di ba? Akala mo ba mataas ang sahod namin dito, ha? Wala na akong mabibigay sa inyo, Nilia, at huwag mo na akong guluhin pa.
na mawawala si inay. Naway iingatan niyo ang isa't isa. Masakit ba, inay? Masakit na anak, ngunit lumalaban ako hanggang sa makakaya ko. Hanggang sa huling hininga ko, ay nais kong kayo ang makita. Pagod ka na ba? Tanggap na namin, inay. Ayaw naman pinapahirapan ang sarili mo. Pasensya na kung hindi ka namin magawang dalhin sa ospital. Salamat sa hindi ka sumukong buhayin kami kahit iniwan tayo ni Itay. Ito ang huling regalo ko sa iyo. Iingatan mo na. Aalagaan mo ang iyong kapatid dahil ikaw yung panganay. Gawin mo ang lahat na magpagpapakasaya sa kanya. Ayos na ba pakiramdam ng kapatid mo? Yun na nga ho eh, mas lalong lumalang na wala si Ina. May tulong sana ako iaalok sa iyo. Ano? May kakilala akong magulang. Baka makatulong siya sa iyo. Baka manimuso yan. Ayaw ko, mapapahamak ang kapatid ko. Wala namang masama kung maniniwala ka. Nagamot ko nga yung asawa ko na hindi makaanak. Tignan mo ngayon, nagbugalang tao na. Wala bang kapalit yan? Bigay mo lang sa kanya ang kanyang hinihingi. Tao po? Anong kailangan mo, Ina? Nais ko po sana may paggamot ng kapatid kung may sakit sa puso. Ganun ba mo po ka muna? Hindi ba dali ang gagawin mo, Ina? Sinido ka ba dito? Ang puso kailangan mo ay kinakailangan kagaya ng tugong tumatari sa kapatid mo. Kailangan ko nang pumatay ng isang tao para masalba ang aking kapatid? Ganun na nga. Ayaw ko! Hindi ako mamamatay tao! Nasa iyo pa rin ang desisyon. Ang buhay ng taong katuko mo, ang buhay ng taong pinakamamahal mo.
Pagkapit ng gabi ngayong unang araw ng linggo ay sasagawa ko ang aking plano. Kung sakaling hindi ako magtagumpay, ay nais kong malaman mo, Elaine, na mahal ka ni ate. Gagawin kong lahat gumaling ka na. Kaya pala gusto mong umalis ako at kalimutan na si Celine. Patawad, Maria. Ngunit nangangalib ang buhay ni Apollo. Tinuring kitang ama. Bakit mo nagawa sa akin yun? Kailangan niya ng tulong mo. Baliw! Baliw ang kasintahan mo, Magno. Baliw si Celine. Nanganganib ang buhay ng kapatid niya. Tulong lang hinihingi niya. Mamamatay tao ka. Patawad, Magno. Ayoko masira ang pamilya namin. Habang buhay kong pagbabayaran ang pagkamatay ni Celine. Walang magawa kapag hihingi mo tawad. Kriminal ka. Ang dapat sa'yo, mapunta sa impyerno. Hindi ko pa nagsasabi sa'yo, anak. Naway mapatawad mo ko sa ginawa ko. Celine. Kapatid mo si Celine. Anak ko siya sa ibang babae. Nagloko ako sa mami mo, anak. Patawad. Ano? Umalis ka na dito, Apollo. Kaya ni Magnong alis. Kapatid ko si Celine? Dad, kapatid ko si Celine? Umalis ka na dito. Iligtas mo ang sarili mo. Ako na magbabayad sa lahat ng ito. Alis! Juan! Mara mo ba akong tulungan? Ano ba yung hinukay mo? Hinahanap niyo ang kalarawan mo, di ba? Oh, bakit? Simula kasi nung araw na sinakyan ang pulis. Madalas kong nakita ang puno sa mga panaginip. Hinungan ko na baka nandito ang talaarawan. Yun ba? Sige ako nandito dyan. Dad! Umalis ka na dito, Apollo. Ako nang bahala dito. Dad! Hindi kita iyawan, kasamang baliw na yan. Ako nang bahala dito. Umalis ka na, baka madawit ka pa. Hindi, Dad. Alam ko mamalas sa babaeng yan. Alam ko, pero hindi kita sinabihan. Lumalayo na siya, Apollo. Umuwi ka na ng bahay. Bilis! Oh, ba't nandito ka pa? Gabi na.
May nasikaso lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipagsasabihin yan. Sigurado ka? Mas mabuti ang patayin mo na yan. Talo. Bakit ganyan ang galit mo sa kanya? Hindi ka ba magagalit kapag inagawan ka ng Ranggo, Apollo? Matagal ko nang pinano na paimbestigahan siya nang sa ganun na makikita ko ng bagay na maaaring ikasira ng reputasyon niya at patasikin siya sa paralang ito. Ngunit maraming salamat dahil ikaw mismo ang gumawa niyo para sa akin, Apollo. Kaya huwag mo kong ituloy na banta. Banta ka, Joan. At sa oras na malaman ito na iba, alam ng kakalabasan. Mas magaling ako sa iyo, Apollo. Kaya kung papatayin mo man ako, baka sakali lang, alam na ng lahat. Ginawan kita ng pabor. Let's call it quits. Oo na, paki ko. Paalam, Apollo! Dad! Dad! Oh, umuwi na tayo. Baka magkita yan ng iba, Dad. Hindi niya sinusuot ito kapag lumalabas. Pwera na lang kapag nakikipag-usap siya sa akin. At walang nagtatangkang hawakan ako kaya ligtas tayo. Hindi sila maghanap kung anong ebidensya. Kung akalain mo na tinitin niyang buwan niya. Gising ka na pala, kapatid. Patawad. Hindi ginawa mo sa kanya. Nangako siya na tutulungan niya ako kapalit ng buhay niya. Ngunit hindi ko ginawa yun. Wala siyang kinalaman dito si Lynn. Wala nga ba? Alam niya naman ako. Ito ka nagtataka kung bakit siya nandoon ng gabi. Pinatayin mo ko? Pumunta siya sa Lucky kung saan ko tinamakala. Iniisip na merong bagay na kalalaloon na maaling ikasira ng imahe ko. At tama ang hula niya. Ibinigay niya sa tatay mo. Sa tatay natin ang paalarawan ko. Kapalit na kasundo ang magiging valedictorian siya sa buko. 12 pangkat. Makasarili! Araw-araw ko siya binibisita. Mula noon hanggang masiraan siya ng pag-iisip. Akin ang buhay! Nakita mo na ba? Saan? Naiwan ko, pasensya na. Saan mo naiwan? Sa tapat lang ng building. Totoo sinasabi kong baliw si Celine Magno. Napaikot ka niya. Gusto niyang mapalapit kay Principal Mars sa pamamagitan ni Apollo. Ang pusong tinutukoy niya hindi yung kwintas, kundi tunay na puso. Puso na kadugo niya. Puso ni Principal Mayers? Para saan? Para sa kapatid niyang may sakit sa puso. May ginawa siyang ritual, Magno. Huwag ka nang bumalik. Mapanganib. Kailangan ko ebidensya na yun, Allison. Para saan pa? Baliw si Celine Magno. Ano pinagsasabi niyo? Baka yung dalawa ni Principal Mayers ang baliw. Nagkita kayo? Bakit mo niniba ang paksa? Anong ginagawa mo? Ibibigay natin to kay Celine. Baliw ka na ba?
mapapahamak si Apollo, Magno. Nag-iisip ka ba? Kapag nakuha nila si Apollo, maaaring puso niya, kukunin nila. Huwag kayo magtangkang sirain ang ginawa ko. Celine, pakiusap, tumigil ka na! Walang makakahigit sa pagmamahal ng kapatid ko. Kaya gagawin ko ang lahat kahit mapatay ka o siya para lang mabuhay siya. Kailangan mo ng puso bilang alay, hindi ba? Puso ng ama ko! Anong gagawin ko dito? Sira na nga ang puso ng kapatid ko? Sira pa ipapalit niyo? Blocks ka talaga. Ate! Magno! Alison! Ate! Elaine! Ate! Ate, please! Hintayin man lamang ako! Ate, please! Hintayin man lamang ako! Huwag ka nang magdamay na ibang tao pakiusap! Ah! Apollo! Apollo! Ibalik mo ang puso niya! Ayan, susoli ko na. Apollo! Elaine! Umalis na kayo. Anong gagawin mo? Kasalanan ako sa kanya. Hindi ko kakayanin mamuhay ng guilty. Cohen, pagkasabi sa nanay ko na mahal ko siya. Natatimik na ako at hindi na niya kailangan pa mag-alaga ng isang balula katulad ko. Magkakabilang siya sa kanya. Umalis na kayo! Umalis na kayo!
Maria anak, dito na si Papa. Nakalaya na ako. Pangako mo yan sa akin anak. Abang akong hindi na pwedeng bawiin. Bakit? Sino kayo? Lahat ay sumigaw sa tapo. They won't stop. They're gonna pay for it. Tatay mo dapat managot nun. Tatay ko na naman. O sa babad, pumulutangan nangangalang ha.